Okay, what's up sa inyo? Mga Brad and Sis. Gender and Development. Nasa 5 na tayo. Peso 5. So, hindi ko hindi ko pa na-upload para yung ano. Magkasunod mo na lang yan. Pwede, magkasunod ko i-upload. Okay. Kasi nga nag-Holy Week eh. Okay. Holy Week! Okay. Meron tayong ano doon, no? Meron kaming Special episode. doon, no? Mga Holy Week. Dapat kasi hindi lang week yung holy. Sa susunod, dapat Tao. pala isama natin yung mga misconceptions sa maling linyahan. Sa mga ano. Pwede, may mga binubudbura naman na tayo. Kasi nung Holy Week, sa Facebook, may ba nakita pa ako na Ano? na mga maling pagkakagamit. Ayan. Well, anyway. Maraming nag-swimming. Sa mga ano. Tayo dyan lang. Pahabol pa. Sa tingin ko, okay na may mag-swimming, pero kung baga, yung relaxation na yun, ginamit mo rin opportunity na makapag-reflect. Wala namang masama. Pakinggan nyo dun. Lahat nandun sa last episode. Kasi ang hirap din naman mag-reflect. Kasi ang hirap din naman mag-reflect. Kunwari, hirap na hirap ka sa buhay. Kaya nga minsan, kunwari, may kapatid ka nagugutom, makainin mo muna. Hindi mo sasabihin, God bless you o God loves you. Kumbaga, mga paunang Lunes. Ano ba nangyayari sa buhay natin ngayon? Bago tayo mag-proceed dito sa magandang buhay na. Hindi maganda kasi yung topic natin. Ano yung nangyayari? Current events ba tinatanong mo? Saka ano ba yung latest na nabasa ko? Patay na si Pope Francis. Yun. Kaso nga lang, hindi naman kasi tayo Catholic. Tama. Okay. So, kumbaga, yung mga Christian groups, dinidim kasi nila ang Catholic as a Babylonian na personification ng church eh. Yung sa Revelations, yung Get Out of Babylon. Tapos, nung inaral namin world religion, ang head daw ng Catholic Church is si Pope. Alam naman natin na ang head ng church is si Christ. So baka sabihin nila wordplay lang yon or na misinterpretation. Sana mas maging careful tayo kung paano natin na ipoportray yung mga ganong bagay. Ngayon naman, dati naman akong Katoliko. Dati rin naman akong Catholic. Pero na kahit nun pa man, may mga tanong ka na? Yung bakit kailangan pinupunasan yung santo. Yung hanggang sa kakapunas na nauuka na yung tuhod ni Saint Anthony ata yun. Kaya binabarnisan every year. Oo. Hindi kasi parang minsan, kunyari, magsasabi tayo ng ganito. Parang sasabi, respeto lang, no? Respect sa others. Okay. And, paniniwala ng iba. Nung tuwing nag-handle ako ng subject na world religion, alay ko sinasabi is, to question something that we do not understand and then ibabangga natin sa literal na doctrine is not a form of disrespect. It is a form of learning opportunity. Paglilinaw. Paglilinaw. Ngayon, kung tinitake mo yon as a disrespect, there's something wrong with you. Di ba sa mga sa mga Greek, yung mga uso, talagang sila diskusyon, di ba? Kasi kung ano yung hindi mo pwedeng questionin, yun yung Diyos mo. Tama naman yung Diyos. Hindi. Ang Diyos mo, yung traditions, rituals, and concepts, hindi si God ang Diyos mo. Kasi ayaw mong nasasaling or questionin yung mga traditions and practices mo So basically, yun yung Diyos mo. Parang wala na tayo magagawa. Nandiyan na yan. No? Hindi pa tayo pinapanak. Nandiyan na yan. Yun yung mali na concept. Hindi kasi yun kumbaga ang tao talagang hinahanapan niya talaga ng logic lalo na pag bata. Si Job nga nagtanong David nga nagtanong Hindi ba mga followers or believers ni Christ yun? Believers nga ni Christ tanong Sila nga may tanong kay Christ sila may tanong kay God May tanong pa nga sila na what is man that you are mindful of? Tatanong nila si God. So kumbaga, hindi mali na tanungin natin o questionin natin yung mga bagay-bagay. Hindi kasi baka di nila alam. So,
baka form na rin kasi ng manipulation yun. It is a Di ba? oh. Yung wag mong tanongin, wag mong questionin. Yung kung ang dating ng pagtatanong lagi sa atin is an attack, there is something wrong with our mindset or our mentality. Kasi para bang Defensive. dahil hindi tayo malalim sa salita ng Diyos o hindi tayo nag-aaral ng word ni God, tapos yun yung gagawin mong scapegoat, dapat ano yun reality check na bakit nga ba hindi ko maipaliwanag ng maayos? Bakit ang lagi ko lang sagot irespeto na lang natin yung paniniwala ng bawat isa. So, ibig sabihin, even sa sarili nating paniniwala, hindi tayo lumalalim. O, mas nakakahiya naman yun yung sabihin natin, di ba? Kunwari, ito yung mag-uusap tayo, lagi wala sasabihin, respect na lang yung paniniwala. Walang development dun sa Sa wala ng absolute. Di ba? Parang, hindi naman utos ng Diyos na irespeto mo yung mali isa pa yun. Di ba? Tsaka, maganda yan. Sorry. Pwedeng i-scrutinize. Yan na, pag-uusapan natin yan. Ngayon. Tapos last one. Tapos last one pa. Yung pag-reject ng ICC dun sa legitimacy, ang tawag dito, proofing. Parang hindi na ako, ang nire-request kasi nung kampo ni former President Duterte is that ang i-require parang national ID yung mga victims para tama yung profiling, hindi maging redundant or ma-misidentify yung mga victims. Pero actually, that is a form, para sa akin that is a form of delaying tactics. Kasi sabihin nila, hindi pa kasi na-issuehan ng national ID yan So, ni-reject siya ng ICC. Binasura siya ng ICC. Ang sabi ng ICC, bakit hindi lang naman national ID ang form of verification na valid? Yung passport, driver's license, yung SSS ID. So, kung worst case scenario, wala nga ID, basta may dalawang witness na nagpapatunay na siya yung tao na yon. So hindi umobra. Yun yung bago. Pero actually, biblically speaking, when 2 or 3 witness yung nandun yung truth is established. So, ibig sabihin, hindi na kailangan yun yung problema kasi sa atin sa Pilipinas. Yung red tape. Yung pinagtatagal, yung sa haba ng proseso pinagtatagal, wala naman sanang issue kung hindi matagal. Yung dinidiwara, dahil sa pagdidiwara na yan, dyan nangyayari yung mga hocus-pocus at corruption. Tsaka manipulation. O delaying tactics. So, hindi siya umubra sa ICC. Yun pala, no? Ano pa? Mga senator na bumabaligtad. May nakita ko na bagong ratings ng sa survey, senatorial race. Nalulungkot ako. Bakit ba parang alangkadala-dala yung... Pero hindi ko rin kasi alam baka hindi na reliable yung survey na yon. Baka na yon, parang way of manipulation and mind conditioning na yon para paniwalain yung tao na sila. Pero kapag tinanong mo naman yung mga universities, sobrang baligtad doon yung result. Hindi, iba talaga sa university ang iba ang nila Gusto nila iba sa mga palengke, iba sa Kaya sa mga estudyante sinasabi ko, wag na kayong maniniwala na konti lang tayo. Sa pagkakataong ito, tayo na ang mas marami, yung millennial at saka yung Gen Z na 18 years old and pataas. So, we can now decide kung sino yung nararapat para sa atin. Ngayon, salamat dun sa mga older generation na may pakialam sa younger generation. Meron din naman na hindi trapo din mag-isip. Thank you sa kanila. Pero sa mga na hindi mag-isip or baka nabayaran lang dahil may mga ganong cases or whatever, hindi sana educated Parang di educated ang majority ng Filipinos. And some people don't want to be educated. Yun yung mas masakit yung parang bibigyan ka ng ayuda for a while and then ibebenta mo yung boto mo na actually nakalungkot kahit sino naman manalo dyan, laging ang talo is yung taong bayan. Kaya nung lumitaw si Vico Soto, parang may ray of hope no? Oo, para bang May remnant. Parang
nagbibideo, maano yung camera. Kano isang comment doon, mangurap ka na, ganon, Mayor, para gumanda-ganda na may cellphone. Sige, pinapayagan ka na. Kapakauto Hindi naman ano yun. Wala na yung mga SOP, ganyan-ganyan. Inopen niya yun Pinakita na pwede naman pala. Now, kung nakita natin na pwede naman pala tayong bumoto ng mga kandidato na ganon, bakit hindi natin simulan sa pinaka malapit na eleksyon? So sana, educated yung mga... Tsaka may mga sila may mga misconceptions Like, pag ito'y daw, hindi natin binoto yun, pag natalo to, itong mga pagmamay-ari nila na establishment na makaka-apekto sa atin is maagrabyado. Yung alam mo yung may mga wrong thinking sila na kaya hindi mabago-bago Meron tayong fear. What if yung pagbabago is across that fear? Hindi talaga natin ma-achieve unless naharapin natin yung, kumbaga, magbaka sakali tayo. May nabasa ako, kung di tayo sure, yung sa dati na lang, kadong isang nag-post. Ako naman, ang sagot ko, if wala nga changes yung bago, ba't hindi ka magbaka sakali? Kung wala nga changes yung luma, ba't hindi ka magbaka sakali? Dun sa bago, Meron tayong advantage ngayon yung social media. Oo. Dati kasi wala Kung ano lang finid Oo. Pwede naman tayong mag-research Ngayon, kung sa tingin natin yung bago is wala din, i-abstain natin yung, wala tayong iboto nun. Diba? Wag natin iboto yun. Hindi tayo required na bumoto ng kunwari, 12 senador. Kahit 5 lang doon yung nakita mo. Hindi tayo required. Hindi sayang kasi yung, doon nananalo yung mga trapo. Diba? Sa yung mga... Kompleto mo. Convicted na nga. Sa atin nga nakita yung convicted na nananalo pa Nakakulong na Kaya nga Nakatakbo pa yun lang. Yun yung maganda sanang may mangyari sa Pilipinas. Ano pa ba? Mainit. Yun lang. Mainit lang talaga. Sa amin. Sige na, simulan na natin. Ito maganda to kasi ang pag-uusapan natin more on behavior, more on way of life, yung pag-uugali ng tao. Ito kasi visible to At kahit hindi ka Christian, nare-recognize natin yung pangit na ugali. Di ba? Kahit hindi ka naman Christian. Sige, simulan natin sa 1 and 2. Okay. Since mga minamahal na anak kayo ng Diyos, gayahin niyo siya. Gawin niyo ang lahat dahil sa pagmamahal gaya ni Christ. Minahal niya tayo at inoffer niya ang buhay niya para sa atin. Para maging mabangong offering at sacrifice sa Diyos. Okay. Binanggit dito na gayahin natin si God. Hindi sinabi na isipin lang natin si God. Hindi sinabi lang na dakilain natin si God. Hindi rin sinabi lang na sambahin natin si God. Ang pinakasinabi dito ay gayahin natin si God. So, ibig sabihin... Ano yung English term? Imitate. Okay. Imitators of God. Gayahin daw natin yung Diyos. So, ibig sabihin, yung... May example tayo. Pero si God, hindi siya example lang. Okay? Pero, example natin si God. Kumbaga, siya yung champion natin. Kumbaga, meron tayong tangible, visible, at mapangahawakan na pwedeng gawing pattern. Si Paul sinabi din imitate me as I imitate Christ. So, kung di na imitate si Christ, ba't natin siya i-imitate? Yun. So, kumbaga, ngayon, diniretso tayo ni Paul dito. Sige, imitate nyo si Christ. Yan. Kung sa tingin nyo si Paul ay di pasado, sige, imitate nyo si God. Yan. So, ngayon, sabi dito is, gamit yung mga natutunan natin dun sa previous na lesson, okay, i-on ko nga lang yung data. Yan, para makita ko. Yung sa previous natin lesson in Living to God's Glory, mabuhay tayo ng may takot at saka may pagsamba sa Diyos. Now, sabi dito, alright, in continuation noong chapter 4, tawag kasi sa atin mga bata as dear children, mga anak. Ano ba ang gawain ng mga anak? Di ba normally, Manggay. yes, i-imitate lang niya.
Actually, kahit yung hayop eh. Ade, sa ano yan, sa subject namin, merong social learning tune. Di ba? Which Ni is, Albert Bandura. di ba sabi is, values are more caught than taught. So, ibig sabihin, caught, yun yung nakukuha mo sa environment Doon mo. kasi sa ano, may ginawang experiment, yung Bobodal. Alam mo yun? Yung parang ang ginawa nila, pero may mga batang, yun lang yung essence nun, may nanonood na bata. At ginawa nila, yung Bobo Dal, so isa siyang dal na malaki, human size. Okay. So ang ginawa nung isang tao is sinaktan niya. Violent siya. Sa ano, Bobo Dal. Pinapanood ng mga bata. Okay. Yung experiment na yun to. So after, titingnan nila kung ano yung gagawin ng mga bata. Ganun lang din. Ayun nga din. No? So, kaya daw yung experiment na yon ay nakatulong sa yung mga palabas sa TV. Di ba? Yung kailangan hindi manonood yung mga bata ng mga ganun, mga violente. O sa pagtuturo din sa mga daycares, sa mga Montessori. Kaya nga may proverb na monkey see, monkey do. Monkey see, monkey do. Ayun. Which is true. True naman. Talaga. Hindi naman kasi nakikita ng tayo puso mo eh. Pero nakikita nila yung actions mo. Kaya yung linyahan na hindi nyo alam yung laman ng puso ko. Yes, fair enough. Pero, sa action na pinakikita mo, kailangan accountable ka doon. Yeah. Huwag mo naman sana pang lusot lang yun. Oo. Di ba? Madami si tao nagpapalusot na ngayon. No. In the guise of, judge me. Meron In the guise of mental health din. Nirerespeto ko tong tao na to. May post siya sa Facebook. Sige. Parang meron siyang pinopoint din na ibang teacher na parang itong teacher na to ang sinabi gamitin daw yung opportunity ng Holy Week para magbago. Okay. Hindi maglibot-libot lang. Okay. So sabi nitong friend ko na nirespeto ko pero kailangan ko kasi i-point out din na there is something wrong dun sa wholeness ng statement. Sabi niya, yes, that is true. Agree naman siya na gamitin yung Holy Season, yung Holy Week para mag-reflect, magbago. Pero hindi ba mas mainam na simulan mo muna sa sarili mo? English. Tapos, dito na naging problematic. Nung sinabi niya na, di ba, ang sinabi ni Beloved Jesus na, he who is without sin cast the first stone. Kasi, ang context kasi nun, lagi kasi nami-misuse yung context. So, sino walang kasalanan, siya unang bumato. Nami-misquote kasi yan para bang wala nang mang-correct. Kapag kasi ganun na ang naging dating na wala nang mang-correct, ala na, chaos na tayo. Kaya sinasabi na sino man ang walang kasalanan cast the first stone kasi inaano ni Jesus na ang unang magbato is yung sino yung witness doon sa pakikiapid. Actually, pwede ka pa rin mang-correct kahit sinner ka. Okay? Kung ikaw naman, hindi mo naman ginagawa yon at yung buhay mo is upright naman doon sa area na yon, pwede ka mang-correct. Hindi mo dapat tinatanggal yung accountability doon. Yun yung minsan ayoko eh. Minsan yung nagko-quote pa nung sino wala kasalanan, yung unang bumato. Minsan, yun yung mga tao na ayaw maging accountable. Ayaw magbabago. O tapos sa mag-heart at magla-like pa nun, yung mga taong ayaw ding maging accountable. Doon nagiging problematic yung mga ganong post na somehow right, pero wrong. Ang malalim kasi na reason kung bakit let those without sin cast the first stone, ito kasi yun eh. Great, napakalaki nung kasalanan nung mga nagdala noong babae doon. Why? Biruin mo. Talagang nag-usap-usap sila na i-entrap yung babae para lang mahuli nila si Jesus at magkaroon ng ground sa Jesus is makulong at mapapatay. Yun yung pinopoint out doon na ang lakas ng loob mo na i-front sa akin yung nakiapit, ikaw mismo sa sarili mo, nag-uusap-usap kayo kung paano huhulin at papatayin si Jesus. So, hypocrisy siya on that sense. So, kumbaga, yun yung context na let those without sin
cast the first stone. Oo. Pero kunwari, hindi naman ako nagbabasa, hindi ko iniintindi yung lalim at context nun, pati yung cultural na significance nung sinabi na yun, pati yung spiritual significance nun, syempre kabig sa akin yun. Oh, wag niyo daw ako i-judge, ma-judgmental kayo. So sa tao na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, pakabig sa kanila yun. Ngayon, paano ka magiging accountable? 'Di ba? Parang hindi rin naisip na tinatanggal mo yung accountability pag nagpo-post ka ng mga pakabig na Bible verse. Okay? Ang Bible verse is hindi intended para ikabig natin tapos magpatuloy tayo sa mali. Pag tinatanggal ng verse yung accountability natin sa mali nating ginawa, ayaw nating i-admit or ayaw nating i-confess or ayaw natin na i-accept na tayo nagkamali, hindi, kahit na sabihin nating verse pa rin yun sa Bible, in out of context mo siya. Totoo naman yun eh. Delikado yun. Kadalasan yun. Madalas namang gamitin ng tao yun. Oo. Kasi nga ayaw nga niyang makorek. Ayaw makorek. Ayaw mo harapin yung katotohanan. Parang ginagawang encouragement yung Bible. Oo. Ganon. Oo. Although meron naman na encouragement. Yung pinag-usapan na din natin kahapon. So, ang point out ko lang is, pag may kasalanan ka or mali ka, you start with that. You confess your sin kay God, and He is faithful to forgive us. Oo. Yun nga yung doon. Doon ka mag-umpisa. Gamitin pa kasi yung mga... Kumbaga, ako naman, dahil... Do not judge me! Hindi naman sila... Hindi, sa assessment ko naman, di ba sila born-again Christian? Di ba sila, hindi sila Baptist or Methodist. Parang hindi naman ako na nagtaka bakit ganun yung thinking nila. Pero nakakainis kasi parang for me, personally, once na may nagko-quote ng verse, I take it personal. Ako din, pag may Personal nagko-quote siya sa ng akin. verse, tapos Mali. waldas gamitin yung verse. So, Para sa akin, Parang hindi ako pwedeng hindi kikibo. Parang ganun. ako naman, hindi na lang ako kumibo. Ako hindi na ako kumibo kasi para bang alam ko yung pinanggagalingan niya. Pero sure ako, pag kumibo ako, hindi niya alam yung pinanggagalingan ko, ang magiging dating, Pharisee ako. Okay. So, hindi na lang. Kumbaga, So, nakita mo na yung... you don't cast the pearl to the swine. Yun nga. So, ngayon, kung itutuloy natin dito, bilang bata, normal na gayahin natin yung example na sinet sa atin. paano mo gagayahin kung hindi mo alam? Diba? Oo. Kung Kaya, hindi ka nagbabasa. or hindi ka nakikinig ng word ni God. Yes. Yun. So, Paano that's mo, why it's, anong gagayahin? ayun, that's why it's very important that we know the word Yun. of God. Yeah. And, Basic. and sinabi dito, maglakad tayo sa pag-ibig sapagkat si Kristo ay minahal din tayo. So, paano ba tayo minahal ni Kristo? It's about self-giving. It's about sacrifice. Hindi ako. Namatay nga sa Maganda yung sinabi ni John MacArthur Kung isa-summarize daw natin yung social media in one word, it's self-promotion. Okay. Sir, 2 words yun. Hindi, dash yun. Self-promotion. Okay, self-promotion. So, we want to always be validated. We always want to put a facade na okay tayo. Siguro yun nga din yun. Kaya nga mayroong like, share, comment. It's a way of communication, yes. How could it be self-giving if we are self-centered? So, kailangan mamatay yung ganong image. Because our identity is in Christ. Hindi, kasi... Sige, tuloy ba? Hindi yung... Minsan kasi yung Facebook, isa sa mga maganda niya, yung mga meme na nakakatawa. Parang... yun na lang yun. Yun na lang i-share mo. Meron pa ka too risky to share. Yung mga ganun Alam na pag sa mga opisina, boss mo na may sinasabi sila na hindi para mag-reflect sila. Pero kung from time to time, again na sinasabi mo, nagre-remind ka, hindi naman talaga nagre-reflect. Doon pumapasok yung rebuke. Hindi siguro yung problema. Kanyari, pag sinabi na, okay yan, okay ang Holy Week para mag-reflect kayo. Paano ka? Hindi ka nag-reflect. Walwal Nung pauwi kami, nag-uusap-usap kami. Yung isang kasama namin is Catholic, yung isa kasama namin ay Yemeli, tapos, yun nga, born-again Christian. Lalakad kami. Tapos nagtatanong, ba't daw ba may pabasa? Okay, sabihin natin na... walang Katoliko sa kanila. Oo, wala naman tayong pabasa. Pero I know yung pabasa kasi Catholic ako before. Sa Yemeli, wala rin naman pabasa.
Ngayon, yung kasama namin Catholic, ine-explain yun na, Sige, ano sabi? na merong isang Filipino tayo na sinulat. Tapos, parang ginawa na lang na parang pakanta. Parang sinamarize niya yung Passion of the Christ. Okay? Hindi yung Passion of the Christ na palabas, kundi yung Pakasakit. yung pagpapakasakit ni Jesus. Tapos, binabasa yun. Tapos, nilagyan na lang ng parang liriko. Kaya, ayun. Ngayon, dun sa parang tolda na makeshift na tolda na merong pabasa, sa right side nun, may nagiinuman. Ano to? Totoong nangyayari to? Di, totoo ka. Real time to? Real time? Hindi, kinukwento ko nga. Yun kaya nakita namin. Saan? Ito lang? Diyan lang sa may ano. Ngayon lang? Ha? Ngayong taon? Oo. Galing kami Truffles, pabalik kami. Mabini. Ay, naglalakad kami. Pabasa. Siyempre, tinitignan namin, kahit hindi kami Catholic, titignan namin na that is sacred sa mga Catholic, yung pabasa. Tsaka ang kinukwento so, naman yun, respeto yun, pwede yun. Oo. Tapos, yung Yemelif mismo na co-teacher ko, nagsabi na, tapos may nag-iinuman sa tabi. That is my point. Na, minsan, diretsuin ko na, minsan Catholic mismo ang umiinsulto sa kanilang mga sarili. Okay? Ito yung makeshift na tolda ng pabasa, sa katabi may nagiinuman. Di ba? Hindi ko sinasabi na totoong Catholic yung nagiinuman na yun. Pero yun ang pang-iinsulto at saka harapang pambabastos. Meron pa, Christmas. Doon kayo maglalasing, magiinuman. Kaya, kunwari, yung INC, titirahin talaga yung Catholic. Bakit? Mismong Catholic, nagiinuman. Galasing, nagwawalwal, kaaway. So, ang point doon is, kunwari, kanino ba nakasenter ang Christmas? Di ba kay Christ? Ba't nagwawalwal, nagiinuman? Lenten season, sasabihin nyo, hypocrite yung mga tao na ganito, unahin mo na yung sarili. Bakit ano ba ginagawa nyo nung Holy Week? Sino ba ang dapat na center nun? Si Christ. Yun yung reason bakit minsan sa ibang churches, lalo na sa mga Reformed and Born Again Christian churches, araw-araw, walang Holy Week, walang ganyan-ganyan na ano. Though we respect yung ganon, pero wala tayong sobrang particular na day. Araw-araw is to obey God. Ang masakit, minsan na nga lang sa isang taon, dun ka pa mag-iinom ng todo. So, para siyang parang self-deprecating na, parang hiniya mo rin yung sarili mo. Hindi kasi devout din. Bihira naman sa Catholic yung devout. Yun yung... Pero yun din, kasi parang tinatanong din natin bakit nga may ganun, di ba? Kung ano bang essence, no? Ito ba nakakatulong talaga ba sa spiritualidad ng tao? Tignan mo, Yemelif yun nakapansin na. Tapos may nagiinuman doon sa tabi. So, if we are walking in love ni Christ, meron tayong pag-ibig sa Diyos, then meron tayong pag-ibig sa ating kapwa. Pag ba kinokorek mo yung maling ginagawa ng kapwa mo dahil ayaw mo siyang mapahamak, does it mean hindi mo mahal? Meron tayong wrong sense of... Kunwari, kinorek mo, ay love. Dapat mas loving ka mag-correct. Nung sinabi ba ni Jesus na, ang tawag dito, nung sinabi ni Jesus na, but if you don't repent, you will die like just them. May gentleness ba dun sa line na yon? Di ba, minsan pinipili natin, ito yung inulit ko kanina pa rin, at tuwing may makausap ako, kino-quote ko yung sinabi mo, kung tayo yung mali, huwag tayong mamili ng kung papaano tayo itatama. Yung kung hindi natin nagustuhan yung way ng pagtatama, hiwalay na issue yun. Pero yung issue on hand, harapin mo. Kung talaga, wala kang K. Wala kang katapatan. Wala kang K na ikaw nga mali, di ba? Ikaw nga yung mali. Ikaw mali. Wala kang K na, teacher wag mo ko i-correct ng ganyan. Mental health. Gaganon eh. Use na kasi ngayon, no? Maganda yung sinabi nung isang guidance counselor na nag sa amin. Pag kine-claim na anxious kasi ko, ganito, ganyan, may depression kasi ko, okay. Meron ka bang medical report or diagnosis na diagnose ka ba na you have depression? May ganun. Hingan mo daw. Kasi it's easy for people to say that to claim na 2 weeks na kasi ako nade-depress, ganyan. Nagpa-diagnose ka na ba? Hindi. Sorry ma'am, it's your word against my word.
kailangan ko ng diagnosis. At least para alam ko din kung paano kita i-address. Yun ang sinabi no guidance counselor namin. Kasi nga, there are some people that they use mental health to escape accountability. Oh, mali yun. If ang mental health ay gagamitin mo to escape accountability and to justify wrong behavior, ala na yun. Kahit sino na lang, kunwari, nang rape ka, tapos gusto mo makatakas, baliw-baliwang ka. Ala na. Di ba? O, yun. So, ngayon may binanggit dito, offering and sacrifice. Anong pinagkaiba ng offering and sacrifice? Yung offering, thanksgiving. Yung sacrifice is bayad mo sa iyong kasalanan. Not to the point na mababayaran mo talaga yung sin mo. Hindi kasi before, di ba, may ganun talaga. Sa Old Testament. Old Testament, nagsasakripisyo sila ng hayop. Sa kasalanan nila. Yes. Kasalanan nila. Pero ang point lang dito, shadow siya nung si Jesus as the Lamb of God. Typecast and shadow siya ng things to come. Diba? Lamb of God, si Jesus siya yung sacrifice. Yes. Okay? So, parang ang point dito is, yung mga yon in view of love and repentance, sweet-smelling aroma para kay God. Ibig sabihin, katanggap-tanggap sa kanya ganong offering. Hindi na yung literal na katulad ng ginawa ni Solomon na 1,000 baka yung in-offer mo. Hindi na yon. Ang nire-require na ni God is... Hindi na yung palabas. Oo. Hindi na yung mga pa-echos. Oo. Ang nire-require na ni God is yung toto'y puso, totoong repentance, totoong mercy. So, yun din yung parang sa tingin ko na talagang tayo personally, we practice na wala na talaga yung masyadong bonggang isang day na tayo mag-aalay o isang day na tayo pupuri sa Diyos, isang day na Holy Week. O, diba? Wala na. Kasi nga, your life is the living sacrifice itself. Parang siya talaga, daily. Daily. Araw-araw. Kasi yung pag-carry your cross and deny ng self, daily. Yun ang natin. Ang mali kasi minsan sa mentality natin, gusto natin na gumawa ng great and glorious thing and mighty thing na one time kay God. Okay? Grabe sakripisyo. Yung sobrang tindi na mapapawaw yung mga tao. Pero ayaw natin yung mga maliliit na consistent at faithful na mga bagay araw-araw na gawin para kay God. Sa martial arts may ganong quote si Demon Slayer. May ganong quote. Yung si lang, sino yung may thunder? Yung isa lang yung breathing niya. Pero totoo kasi yun, 3 yun. Pero kumbaga dahil hindi nga niya ang sinabi niya, ima-master na lang niya ng ilang libong beses yung isa. Si din, parang si Kobe Bryant. Isa sa mga gusto ko talagang hitingala akong basketball player. Parang, wag mo daw katakutan yung isang basketball player na may 1,000 moves. Oo. Kundi yung may isang move pero pinractice niya ng 1,000 times. Parang yun. Kasi yun, hindi na yun. Hindi na basta technique lang. Muscle memory na niya yan. Yung hindi na siya nag-iisip, kaya niya i-execute. Right? So nakita niyo kung saan papunta tong topic namin. Kasi ang topic natin, gayahin daw ang Diyos. So anong gagayahin mo? Kaya, at saka ito din, may mga kakilala tayo halimbawa na hindi daw naintindihan yung word ni God. Ang tanong muna is, ino-obey ba natin si God dun sa mga area na naiintindihan natin? Yun din. Madalas kasi, kaya mas lalo nating hindi naiintindihan kasi yung area na naiintindihan natin, hindi naman din natin sinusunod. So what for na maintindihan pa natin yung hindi kanya bibigyan ng more light, no? Hindi more light ang kailangan natin. More obedience. Hindi kanya bibigyan nun, di ba? So, yun lang. Okay, sa maliit ngayon. Para wall of the talents. Yes. Okay? 3 to 4. So, okay. Since pinili kayo ng Diyos para maging bayan niya, dapat hindi man lang mabanggit sa inyo yung pagiging, ito na, immoral, paggawa ng kahalayan, o pagiging sakim. Hindi kayo dapat magsalita ng malalaswa o walang kwentang mga bagay at mga bastos na jokes. Dapat, ang sinasabi nyo, mga pasasalamat sa Diyos. Okay. Hanggang 4? Hanggang 4 lang. Sa natin, pag fornication, immoral. Okay.
ano lang yon, general term yun sa mga sexual sin. Fornication is general term yan, pwedeng ginagawa yan ng hindi pa kasal. Okay? General term lang. So, pakasal kasi adultery. Pagkasal kasi adultery. Pag sinabing uncleanness, another broad term for dirty moral behavior. Madalas sexual pa rin. Filthiness, same lang din, karumihan. Coarse jesting, ayan. Ito yung mga inappropriate joke at saka yung mga line na sexual in nature. Mga green mga jokes. Innuendos. So, in-notice natin na ang theme nitong binabanggit dito ay moral appeal. It isn't avoid this thing so that you can be saint. Rather, santo ka ni. Hindi mo na dapat ginagawa yung bagay na yan. Hindi baligtad na, wag mong gawin yung bagay na yan para maging santo ka. Para maging santo ka. Hindi dineclare ka ni God na santo, mamuhay ka bilang isang santo. Saan ka na, kaya baligtad sa Bible Dineclare ka muna ni God na yun ka, yun yung identity mo, mamuhay ka doon. Yung iba ang gagawin, kunwari yung mga Spartan, ganyan, i-achieve Stoic mo stoic. o yung mga Stoic, i-achieve mo muna bago ka maging ganun. Yan. Ngayon, yun daw yung fitting para sa mga saints. O bakit nabanggit yung covetousness? Ano ba yung Sakim. covetousness? Closely related kasi siya sa sexual sin. Yung covetousness at saka foolish talking. So, paano naging related yon? The desire to have something that doesn't belong to us, nainggit ka, kunwari, buti pa yung asawa niya, understanding, o diba? Kaya buti pa yung cellphone niya. Oo. Kaya buti pa yung bahay niya. So, pwede siyang ma-relate pa rin niya. sa sexual sin. Sir, paano yung foolish Kasi pleasure, talking? no? Paano sir na may foolish talking? Kaka-joke mo, minsan napupunta na sa sexual yung joke. O kaya binabawal pa rin yung bagay na yon. Ngayon nga may mga law na bawal bastos law Safe Spaces Act na maraming bawal doon. Oo. Tsaka yung mga... Kung magre-reklamo lang, meron. Kunyari, yung mga sexual na suggesting na gestures and all. Yung pinag-aaralan namin yun sa din. Saka, pwede talaga. Kunyari sa opisina, di ba? Sa opisina, puro mga karamihan. Bastos yung joke. Kapag may isang sensitive doon, pwede siya magreklamo. Kunyari, wolf whistling, and, mga piswit-paswit. No, tsaka yung yung mga backhand compliment na sexist. For example, meron na huli ng camera na merong nag-swerving or mali yung pagliko. Tapos ang comment dun sa comment section let's guess what gender is that? O diba? Backhand compliment or comment yung So parang ang point dun is nag-i-insinuate ka O sino naman iisipin ng iba? Hindi, wala ko ibig sabihin doon. Wala ka ibig sabihin, pero nilid mo yung tao na mag-isip towards doon. O, yun. So, hindi ka pwedeng makalusot doon. So, that is a foolish talk. So, anong dapat gawin? Magpasalamat. Sir, paano magpapasalamat? Papasalamat ka dahil sa gift ng sex? Paano ka magiging thankful doon? Kung hindi ka dapat magkasala ng related sa sex, pero pwede ka magpasalamat ng related sa sex? Pwede. Kung may asawa ka, thank you dun sa gift na yon. Why? Kasi yun yung consummation o yun yung parang culmination ng inyong pag-iibigan. When you become one. So, magpasalamat tayo. Why? Kasi kung walang sex, walang reproduction. Kung walang sex, walang physical intimacy and satisfaction sa dalawang mag-asawa. However, yun ay dinesign ng Diyos para sa mag-asawa. Na na lang. Ngayon nga, di ba, parang OC live-in. Oo. O, di ba? So, sabi dito, certain expression of sexuality are sin not because God wants us to deprive some enjoyment aspect, but because they work against His primary purpose of sex. Ang nangyari kasi, kunwari, mga coarse joking, yung mga pakikiapid, ang nangyari dyan, nagwo-work siya against doon sa purpose ni God. Ang purpose ni God, loyal kayo sa isa't isa, maging 5 pa sana yung anak nyo, pero dahil nga nakiapid ka, isa lang naging anak nyo, nag-away pa kayo. Si iba mo pa inanak. Tapos yung foolish talking, ang nangyari sa imbis na itrato mo yung asawa mo bilang, tawag dito, rib mo, yung kinuha sa iyong tadyang, ay Tagalog ng rib. Tadyang.
Tadyang ba? Okay. Ngayon, ba tadyang? sige, i-search na lang natin yan. tadyang. Parang angkol lang yan. Angkol. Ngayon, ang tawag dito, Oo, tadyang. rib. Ayan. Hindi mo siya ino-objectify. Kasi pag nagjo-joking, parang hindi na tao. Pag, kunwari, mga sexist na sexual joke, hindi na minsan taon, tingin mo sa babae, parang sexual object na eh. Kaya against yung Bible sa mga ganon. Saka ano din, yung ginagawang toyo yung babae. O, diba? Tsaka ang sick ng humor mo. Para bang... Bobo mo mag-joke. Pakaramdam ko lang, bobo naman ng joke na to. Ang sick ng humor mo na kailangan mananakit ka pa na ibang tao. Pero ikaw, sir, yung humor mo, saan gagaling? Pero sarcasm kasi ang ano ko eh. No? Oo. Pero hindi ka naman kilala as a humorous person. Hindi ako humorous person kasi real talker ako. Yun. So ako, doon ako nakabase sa totoo lang na nangyayari. Totoo lang. Tapos matatawa sila. Kasi ganito. Maraming totoo naman talaga nakakatawa. Marami naman. Dahil nabubuhay tayo sa lies eh. So yung truth, nakakatawa. For example, sabi ko, may mga mental health issues tayo at saka weirdness. So sabi ko, pag naglalakad kayo sa mall, di ba naka-tiles yung mall? Sino ba nagsabi sa inyo na iwasan nyo yung mga line? Bakit hindi nyo tinatapakan minsan yung line pag naging conscious kayo sa tiles? Yung ground. O papaisip sila, ay oo nga, ba't nga ba iniiwasan ko? Tapos mag-realize sila, hindi lang pala. Tatawa na sila. Mga ganun, because you are stating the fact na hindi na-observe. Bakit pag naglalakad ka, merong puno, gaganunin mo. Dahon. Isa pa yun. Sabi ko, bakit nakahintoy daw? Bigla ka manghahampas. Meron ako estudyante na ganun eh. Tapos kaya meron pa din. Bakit mo inaakyat? Para ma-prove. Ay, bakit mo tatalon ka pa? Hampasin mo yung parang dingding. Gusto mo i-prove sa sarili mo na abot mo? Ganun ba? O kaya bakit yung nagbabasketball na nagbabasketball mag-isa? Oo. May mga nagsha-shadow shooting pa, di ba? Tapos, meron pa, kunwari, nakasakay ka sa sakyan, wala ka hawak sa cellphone, tapos umuulan, chini-cheer mo pa yung isang patak ng ulan kung sino yung mauuna sa kanilang dalawa. Di ba pag may magtutuluan yung tubig, may chini-cheer kang isang patak doon na ulan. Ay, hindi. Hindi ginagawa yun. Medyo weird na ka. Actually, nabasa ko yan sa, nabasa ko yan sa Reels. So, sabihin, hindi lang common yung weirdness na yun sa'yo. So, kumbaga, may mga ganun na totoo siya, pero humorous. Hindi yun. Kaya kapag nagko-course joke, di ba, parang... Ang pangit ng humor. Ang humor pa naman nating Pilipino is nanlalait na ibang tao. Yun ang tingin mo sa Pinoy. Hindi tingin, yun talaga. More on, parang gay bar na okrayan, gano'n. Vice ganda lang. Kahit yung mga magkakaibigan dito, obvious lang. May nilalait ka isa to. Kakasabi mo lang kanina, di ba? Merong, aminin natin, may isang pangit sa grupo. Di ba? So, kumbaga, kailangan baguhin ng tao, ng Pilipino, yung way nila ng pagjo-joke. Mindset. Kaya nga daw yung stand-up comedy sa Pilipinas, yung branding ng stand-up comedy nila, Jokoy, yung nagkukwento, parang hindi masyadong tanggap pa. Buti nga ngayon medyo tumatalino na yung Hindi masyadong tanggap ng Pinoy. Pero benta sa akin yung ganung joke na ninanarrate mo lang. Kasi ang sabi nila nung wag lang mga course joke. Ang hirap patawanin ng Pinoy kasi kailangan yung tawag dito punchline mo sunod-sunod. Hindi sila okay na yung ang haba ng setup. Para kailangan pag tumawa sila, masustain mo para ma-catch mo yung attention nila. Ganon. Kasi nasanay tayo dun sa, kanyari sa gay bar, di ba? May kantahan, kumakain ka habang nagpapatawa, tapos okray. Doon kasi parang kailangan mo makinig. Pero ngayon, uso na. Uso na ngayon. Na-educate na tayo sa ganon. Kaya ngayong podcasting, nauso ngayon. Before, di ba? Kasi ang problem din kasi sa Filipinos, multicultural din kasi tayo eh. Kunwari, yung mga taga Manila, mga konyo yung iba doon. So, iba yun din yung humorous sa kanila. May balita ko lang. Merong balita na yung Pixar. What about sa Pixar? Gagawa sila ng
animated movie. Na. Hango sa Philippine mythology. Okay, that's good. Natuwa naman ako. So, may tikbalang, may... Pero may mga animation naman na tayo na pang Pilipino. Yung Pero Although Pixar. Pixar. Oo, yung mga Shrek, yung mga ganon, yung gumawa ng Shrek, gumawa ng... Siyempre, kailangan bago naman kasi yung material. Hindi yung parang live action. Yan, nababash eh. Kunwari sa Snow White. Yung yung How to Train Your Dragon, merong live action eh. Pero yung meron. plot, parang yun lang din. Yun Kaya lang parang ayong panoorin eh, kasi alam mo na eh. alam mo na. Pero kunwari, yung The Chosen, natutuwa pa rin naman ako doon. Though, syempre, disclaimer doon, may mga creative part doon na hindi binanggit sa Bible. Pero parang a breath of fresh air siya, no? Pero ang point lang din nun, magbabasa ka kasi ng Bible. Ang kinaganda lang nun, parang nabuhay yung medyo iba kasi siya dun sa ano. Yung iba kasing mga very conservative, parang ay mali yan, ganito, ganyan. Mormons yung, ay tawag dito, Latter-day Saints yung dalawang ano niyan. Pero pag binasa mo naman di God question, sila mismo nagsasabi, so far, wala namang element ng Latter-day Saints na makikita doon. As much as possible, they try to be faithful doon sa mga general na mga events. Siguro tinanggal nila yung mga bias ng religion. Kaya marami din silang mga pinagtatanungan. May rabbi. May rabbi nga. May pastor. 5 to 7. Sinisigurado ko sa inyo na hindi kasama sa kaharian ni Christ at ng Diyos ang mga immoral at mahalay. At yung mga taong sakim. Yung pagiging sakim, pagsambayan sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magpapaloko sa mga walang kwentang salita. Okay. Kasi dahil sa mga yan, kaya paparusahan ng Diyos ang lahat ng ayaw sumunod sa Kanya. Huwag kayong makisama sa mga ganyang tao. Okay. Ngayon, pwede kasi natin na ma-out of context to sinasabi ni Paul. For example, hindi nga ako idolator, hindi nga ako fornicator, hindi nga ako ganito, ganyan. Pero, ako, naisip ko minsan parang gusto kong gawin yung isang bagay. So, nasa heart ko na yon. So, kasing guilty nila ako. So, therefore, hindi rin na makapasok ng kingdom ni God. Hindi na may ganon. Okay? Though, syempre, kailangan din sana makapture din natin yung mga thoughts sa mind natin na isubmit natin kay God. Di ba? Na anything that exalt themselves higher than kay God, you take it capture dun sa word ni God. Para ba hindi na sila ma-birth out to sin. Maganda naman yan. Wag naman yung ganung kagrabe. So yung ka-OA na kinokondem mo na yung sarili mo. Yung extreme. Oo. Pero pwede natin i-apply na pag ganun yung thoughts natin, pag pray natin kay God na God, i-capture mo yung mga ganitong thoughts ko. Kaya nga sa Philippians, may binabanggit na whatever that is pure. So, tinuturuan tayo na mag-isip ng mas tama. Hindi tayo mag-dwell doon. Binanggit dito yung pagiging covetous man who is an idolator. Paano naging covetous yung idolator? Pag kasi idolator, magsamba sa Diyos. Yes, you're bowing down to a statue or a particular idea or thought. Pag kasi covetous ka, yun na yung nag-o-occupy ng isip mo na sana meron din akong ganito, ganyan. Diba? Hanggang sa, hindi mo na nagawa yung tama kasi yun na yung nagpapagalaw sa puso mo tsaka sa isip mo. Kaya be careful sa inggit. Pag-inggit-bikit daw. Tapos ito pa, empty words. We cannot allow empty words to excuse or minimize the judgment due to the practice of these sins. Lalo na yung mga empty words? Yung walang mga categories niyan? Yung pagmumura na expression lang daw. Okay. Pwede yan. Careful ka doon. Halimbawa, nagulat lang, napamura. Na, dati nagmumura din ako, malutong ako magmura. Pero lately, kapag minanig ako magmura, hindi mo ba kayang bumuo ng sentence na walang mura? Ganyan ba kakunti yung vocabulary mo at kailangan yung mura pa talaga, yung gagamitin mo na... Nababobohang kapag gano'n. Yes, actually. Sabi niya. To be honest, para bang ang daming words na pwede mong gamitin. Bakit yung pa talaga yung pinili mo? Pero syempre, noong time na ako yung nagmumura, hindi ko na-realize yung gano'n. Tsaka yung conviction kasi natin, siguro iba. O baka wala pa sa kanila yon. Yung ngayon, ang ine-excuse na iba, hindi siguro sobrang tindi ng galit o gigil. That is why. Naiintindihan naman natin sila. Pero yun nga, syempre, kunyari, baptize. Oo. Kasama mo sa simbahan. Oo.
pwede kong sapukin. Di ba? Pwede siya, Loko kaya. pwede siya i-remind. Oo. Ayan. Talaga Sabi yan. dito, do not be partakers with them. Hindi lang sa, wag mo silang samahan na pati ikaw, ganun na rin ginagawa mo, kahit paminsan-minsan, wag mo ding gawin. Okay? Sabi, hindi lang habitual, kahit occasional, wag mo ding gawin. Kaya nga, kunwari, manginginom ka, Excuse pa no? kunwari, manginginom ka, minom pa rin sila, tapos inaya ka, wag ka nang makijoin. Kasi sabi lang sa'yo, dati umiinom ko, ganyan-ganyan, kunwari ka pa. Di ba? Aasarin ka pa. Ngayon, mapipikong ka. Hanggang sa pinagbigyan mo na sila. May mga Christian kasi na peer pressure. kimi. Hindi kasi Parang sa pwede. ganun. Parang kimi siya sa stand niya. Parang meron silang wrong image ng dapat na Christian na dapat that's hard no, di ba? If you cannot stand on your faith, you cannot stand at Hindi kasi all. ganyan. Meron ganyan na ganyan sa akin. Merong tropa ko eh. Tropa ko yan. Mga tropa ko nung high school. Okay. So, inuman. Siyempre, ayaw mo maging KJ. So, dahil nga reunion yata eh. Parang kita-kita kayo. Trip to ng minom. So, minom sila. Nandun ako. Ngayon, ang kadalasan kasi dyan, pareho. Baka na maipahiya mo pa ako. Papahiya talaga. So, ako sinabi ko, hindi mapapahiya ka talaga. Misstand ka naman kasi. So, pag na-establish mo yun, hindi ka na ayain. Pag na-establish mo yun, madali na yung susunod. Kahit kunwari, talagang strongly na ipakita mo, no, sila na mismo, may ganun ako co-teacher Sila na mismo yung sabi, ay sir, hindi po umiinom yan. Nung inaalok ako nung police na medyo hilo na. Ay sir, kami na lang po, hindi po umiinom yan. Pero pag naminsanan mo kasi, medyo, hindi, jamming yan. Pag pinilit mo, maiinom na. Saka nabuksan mo yung pinto eh. Oo. Nawala ka integridad eh. Tandaan mo, bibigay din yan. Tandaan mo, nung binuksan yung Pandora's box, lahat ng dilubyo at saka ng kasamaan lumabas. Pandora's box. Buti na lang merong isa. Wala bang movie nung ganun? Tomb Raider. At Tomb Raider ako. Yung si Angelina Jolie. Yung parang boyfriend niya pa yung huling nakasagupaan niya doon kasi kukunin Pandora's box sa bubuksan eh. Nung napatay niya yung ex niya. Naparod ba natin yung B? Di ba? Nung napatay niya yung ex niya, medyo na-curious siya, sinisilip niya. Tapos naalala niya na delubyo ilalabas doon. Pero sa Greek mythology, meron kasing isa ding lumabas doon na positive, hope. So parang meron pa rin chance na kahit na yung lahat ng delubyo lumabas doon is pwede pa rin ma-redeem yung mankind. So merong hope. In the first place, huwag ko nang buksan. Yun yung sikreto para hindi ka malulon sa bisyo. Hard no. Huwag mong itry sa una pa lang. Simula sa patikim-tikim di ba? Yung Yossi, kaya hindi siya mahirap sa akin na hindi ko na kasi na-try. Wala akong desire o experience na pwedeng pag-compare na, ay, ang sarap palang mag-Yossi. Wala akong ganun. Yun din. Yun yung maganda. Kaya ngayon, eto kasi. Kaya yung vape, ala din effect. Medyo i-stretch ko ng konti Kasi ngayon, uso ngayon yung body count doesn't matter. Ano ba yan? So yung virginity hindi na nagmamatter. Pero base doon sa pag-usap natin, nagmamatter siya. Nagmamatter siya. Ganito Kung ang magsasabi ng body count doesn't matter anymore. Kunwari, kasal kayo nung asawa mo na yung asawa mo maraming sexual experience, pero nagbago. Tapos sasabihin mo na body count doesn't matter. Okay yun. Kumbaga, tinanggap mo siya, pinatawad mo na siya, kinlens siya ni Lord, okay yun. Pero kunwari, lifestyle mo yung ganun. Saka to promote pa nga. And to promote pa nga. Yung liberty at saka yung sexual sin. Oo. Tapos sasabihin mo pa, my body, my rules. Ano sabi ni Jesus? Huwag mong katakutan yung kayang pumatay ng katawan. Katakutan mo yung kayang patayin yung katawan at saka yung kaluluwa. And your body is the temple of the Holy Spirit. Sa'yo nga ba yung katawan mo? You are bought with a high price. Ngayon, sa mga mahilig magsabi doon na my body, my rules, ang tanong ko, Christian ka ba? Pag sinabi mong yes, ang susunod ko ng tanong, sa'yo nga ba talaga yung katawan mo? Hindi mo na ngayon pwedeng... kapag hindi niya, pag no,
Ano na? Parang pag nag-no siya, di siya Christian. Ay, kunwari, hindi siya Christian. Tapos No. nag-usap. Tapos yung usapan doon. That's why. Oo. No need to, Kasi wala tayong point of reference. Oo. Hindi tayo magtatagpo eh. Or kung siya naman ay moral compass, doon ka papasok doon sa moral compass. compass. Yan. Sa moral code. So, wag kang makiisa sa kanila. So, isibihin dito, kasi sinabi kasi kanina, is gayahin si God. So, ito, tinuturo dito ni Paul yung mga bagay na hindi dapat na gayahin. Gawin. Gawin. Kahit na hindi mo ginagawa, kung sila ay madalas mong kasama at yun yung ginagawa nila, birds of the feather, flocks together. So, it's just a matter of time na ma-observe or magawa Social mo. learning theory ulit. Di ba? Baka magagaya mo ulit. Tsaka may mga tinatawag kasing soul ties. Yeah. Pero alam mo, pansin ko din to sa sarili ko. Pag may mga iba kong kasama, may mga ibang kumakawala sa akin na ugali ko. Di ba may pansin kang gano'n sa sarili mo? Kunyari, pag kasama mo tong mga tao na to, parang may iba akong saka kunyari kasama mo, you bring out the worst of me. Di ba may ganun? You bring out the best of me. Parang may ganun eh. Di ba mahilig ka rin magsalita nung parang, yun ang uuto na para bang, di ba? Yung parang dinidiinan mo. Na-adapt ko yun sa klase. Ganun. Kang ganun isang lalaki ko estudyante noon, yung isang ka-badminton ko, no, sabi niya, kailangan, bago magpasok ka, na-master ko na yung ganun ni Sir John. Sinabi niya sa akin yun, pusit ka, natutunan ko na hindi ka ako kay Ivan ka ako yung bagay na yun. Hindi ko nga alam paano natin, kung sa ko din nakuha yun. Ine-exage mo kasi. Yung parang, yung nilalagay mo ng DN, yung bagay. Para hindi siya maging cringy. Oo, at saka para medyo may humor. Ginagawa ko sa klase yun. Natatawa-tawa kasi sila kapag ginagano ko eh. Kagano sa estudyante ko, gusto daw niya ma-adapt yung gano'n. Sabi ko, hindi mo alam yung sinasabi mo, gusto mo na yan. Tapos nung pinalikan nila history, saan ka nagmula ito? Yung sabi ko, ako ayoko ma-adapt yun. Kaya nga na, ayan lagi ko ako kasama sa church. Natuwa pa siya. Ito kasi, parang nakita niya na humorous yun. Pero ako din naman kasi, pag ginagawa ko, natatawa din ako inside. Tapos kapag parang magpe-pep talk ako, nagki-cringe ako eh. So, gano'n na lang. Yun nga. Gano'n gagawin. Pantanggal cringe yun eh. Parang ino-obvious mo kasi. Ino-obvious mo. Yun yung ko dun eh. Yun yung take ko dun eh. Ino-obvious mo na, eto, huwag masyadong saseryosohin. Pero kumbaga, at the end of the day, sinasabi ko pa rin sa kanila, tama ito. Yun. Pero pag nagseryoso naman, ako, sobrang naman nila, yung pag may nalaglag na karayom, maririnig. Yung sobrang seryoso din naman nila. After ng class, wala pang tatawa, walang ganong kikibo. Nakabibingin ka tahimik. Ganon yung nangyayari. Kaya minsan, binabalansi ko din. Last na 8 to 12. Okay. Dati, mga nasa dilim kayo. Pero ngayon, nasa liwanag na kayo. Kasi nakipag-isa na kayo sa Panginoon. Okay. So, mamuhay kayo bilang mga taong nasa liwanag. Dahil ang mga nasa liwanag ay nagbubunga ng mabuti, matuwid at totoo. Okay. Alamin nyo kung anong nagpapasaya sa Panginoon. Huwag kayong sasali sa mga walang kwentang ginagawa ng mga taong nasa dilim. Dapat nga, i-expose nyo sila sa liwanag. Nakakahiya talaga kahit pag-usapan lang ang mga ginagawa nilang patago. Okay. So, sabi dito, ito yung magandang term dito, hindi sinabing, for you were once in darkness. Ang sinabi, for you were once darkness. Hindi sinasabing ikaw ay nasa kadiliman. Ikaw mismo yung kadiliman. Kadiliman o kasamaan. Pareho lang yun. Wala winner today. So, kumbaga napaka-strong nung sinabi ni Paul dito. Hindi niya sinabi na you were once in darkness. Sabi niya, you were once darkness. Bakit? Kasi nga, nung nakilala tayo kay God, nilinis na tayo, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, di ba sinabi, you are the light of the world. Hindi sinabing, you are in the light. Yun. Kaya yung sinunod niya dito, but now you are light in the Lord. Kaya maganda yung English niya eh. You were once darkness, but now you are light. Basahin ko nga dito. Ano ba yung pinaka-term niya? Okay. Ano sabi dyan? Nasa dilim.
Oh, 'di ba? Yung pagkakatagalog kasi kaya minsan okay din na babalikan mo yung yung proper translation eh. Ngayon sabi dito, yung mga children of the light, syempre ang ginagawa nila yung tama. Kasi exposed ka na sa tama eh. Ano pa yung gagawin? Alangan namang nung sinalat mo yung sakit, nakuryente ka, itatry mo uli. Alam mo nang makukuryente ka eh. Mga bata, kanyan, nadapa na sila doon. Uulitin mo pa ba? Yun. Di ba, mga sila Elia, di ba, sila Di ba? Juan. Hindi nila uulitin. Meron na silang trauma or vicarious experience dun sa or related experience sa mental health kasi ginamit yung term na yun. Pag vicarious, hindi yun yung actual experience pero yung na-experience mo na yun related sa previous experience mo na nagbigay sa'yo ng trauma. Na-assimilate mo. So, pag sinabi na-assimilate, na-i-add mo sa'yo. Okay. Assimilate, so, ngayon, sabi dito, find out what is acceptable to the Lord. Ano ba yung katanggap-tanggap sa Diyos? Ayan na. Without faith, it is impossible to please God. Anything that is not done in faith is sin. Saka sa tingin ko naman, sa tanda na natin na to, alam nyo na, may mga tao kasi na alam naman nila yung tama at mali, mamaang-maangan. Hindi, ano din eh. Yun yung isa kong natutunan being a Christian. Ano yan? Kasi before parang, bakit kaya ganun yung mga tao? Alam naman nila yung tama at mali. Ginagawa pa rin nila mali. Sa imbis nga daw na, eto sabi dito, instead of associating with ungodliness, i-expose mo na lang yung mga mali. Okay? Para talagang mahiya or maging, ano tawag dito, repel natin yung ganong bagay. Pero alam mo sir, dun sa sinabi ko, may sagot eh. Kasi yung pagkakaalam ng tama at mali ay resulta ng kasalanan niya. Oo. Diba? Pagkain ni Eva at Adan ng prutas, ng kasalanan yun, di ba? Ano nangyari sa kanila? Nalaman nila yung tama at mali. Oo. So naging ano na lang tayo, bumaba tayo being spiritual, naging moral na lang tayo. Doon na lang tayo bumase sa moralidad. Na hindi siya nare-reach yung spirituality. Yes. Kaya hindi rin napiplease si God. Kasi parang moralidad ka lang eh. Tama't mali lang. Nangyari sa Book of Judges that people do what is right on their own eyes. Na minsan, bulag nga tayo sa sarili natin. Kaya sabi dito, hindi sa salitaan lang yung pag-expose sa works of darkness. Ang sabi dito, ma-persuade mo or ma-realize mo sa sarili mo na kahiya-hiya talagang gawin yun. Kumbaga, makumbinsi mo yung sarili mo na hindi mo talaga dapat gawin yun. For example, nung nag-cutting class ako once, tapos 2 hours kaming late, 3 hours yung class eh. Paano kayo nag-cutting class? Naki-birthday kami sa Talavera, tas late ako. Ang bait ng teacher. Parang kahit late tatanggapin. Ang ganda ng pagka-cutting nyo, birthday. Mali pa rin yan. Ngayon, pagbalik namin, hindi ko masundan yung physics ata yun. Sabi kong ganun. Mali. Parang di ko nature na nahihirapang intindihin yung lesson. Parang di ko nature na, para bang, dahil nga, hindi ko matanggap. Hindi naman ganun. Parang, hindi, yun naman talaga academic, hindi kasi ang point ko lang, prodigy. In a logical manner kasi, yun yung time para matuto ka. Ba't ma-absentan? O di syempre, kapag umabsent ka, hindi mo maintindihan. Yun ang basic. College ko ginawa yun. Tapos para bang, first time ko mag-cutting, ano kaya feeling? Hindi pala masaya. Sa part ko, buti lang hindi masaya yung na-experience ko kasi hindi ko masunda yung lesson. So, na-convince ko agad yung sarili ko na huwag ko nang ulitin. Yun. Paano kung wala ka realization? Paano kung nag-enjoy ka? Uulitin mo. Ibig sabihin, hindi mo na persuade. Yun. Hindi, ito din yung magandang dito, konsepto na isiwalat natin. Yung mga mali. Hindi tahimik ka lang. Pero careful tayo baka naman, may nalaman akong chismis sa kanya o may pagsasabi ko, iba naman yun. Kunwari, kinausap mo yung tao, nagrepent naman na siya, by love, kasi walk in love, i-cover mo na. Okay? Unless na yun ay criminal na kailangan niya talagang harapin sa korte, o yun. Pero yung mga ganun na nagrepent naman, tapos talagang nagbago ng buhay, hindi mo na kailangan yun. Ang isinisukalat naman dito na sinabi is yung sin. So, kunyari, ngayon yung pagli-live-in,
Mm. yung premarital. Mm. Vocal tayong scene yun. Oo. Diba? Dapat vocal tayong scene yun. Mm. Hindi yung, ano kayo stand nyo doon? Alam mo, nakakalungkot. Ngayon nga, di ba? Ang dami Ang ng... dami ng before nung bago akong teacher, konti pala yung nagtataas ng kamay. Ngayon, umaabot na sa almost half yung nagtataas ng kamay na agree sila sa live-in. Sa loob ng Tinatanong klase. mo rin pala yun. Lagi ko tinatanong yan sa per deb. Mm. So ngayon, na-alarm na ako kasi Hindi more, kasi almost half na. sa mainstream Oo. talagang tinatanong Dinidiminish kasi nila yung itsura ng sin para mag-appear siya na hindi na sin. Oo. Inaiba nila like need. Pwede nila sabihin natin na biological makeup. Iniiba nila kasi yung Biology. term. Parang inaano nila na acceptable siya. Hindi pa din. Naka-package yung brand na. Yun yung point kung bakit mainam talaga na si God ay hindi progressivist or hindi nagbabago yung morality niya across the time. Absolute. Oo. Kasi kung nagbabago yung morality ni God across the time, so kahapon, hindi mo kailangang magbayad ng milyong-milyong pera para ma-save. Nagbago yung isip niya, ngayon kailangan may 5 million kayo. Hindi, ang sinasabi naman nila doon sa live-in, kasi, parang hindi mo daw makikilala ang isang tao hanggat di mo makakasama. Bakit ka kasi? Pero sino nagsabi nun? Hindi, ito pa isa. Bakit ba kasi pumatol ka sa hindi mo ganong kilala? Kaya nga ang advisable... Hindi, yun nga ang sabi nila. Hindi mo naman kasi talaga makikilala. Hanggang di mo nakakasama sa isang bubong. Hindi, ito nga kasi ang problema. Naghanap ka kasi sa labas, ayan naman sa circle. For sure, sa circle, meron naman dyan na, naghanap ka kasi sa labas. Hindi, yung lang, yung in a general sense na live-in. Yung... Nung may nakausap akong teacher na ganyan, nung una, hindi ko naiintindihan, Sabi niya, sa live-in kasi, napakahirap na sasabihin mo walang nangyayari sa inyo. Napakahirap kasi nung ganun. Lalong-lalo na kung hindi kayo Christian, may pangangailangan kayo sexually and physically. So, yun yung possible na maging nun. Hindi naman nabuntis. So, pag hindi nabuntis, hindi kayo nagsisin. Kunwari, may gumagamit ng contraceptives. Kaya hindi nabubuntis kasi may contraceptives. Pero yung act mismo ng fornication ginagawa nyo, nagsisin kayo. Kahit nasabihin natin na walang nabuo. Nabuo yung sin, pero siguro, naging, yung Pilipinas, naging less, ano yung tawag doon? Conservative tayo. Naging less. Kasi nga medyo gumaya tayo sa kaya na-expose pa tayo dun sa mga series o mapalabas na hindi mabubuo yung movie o yung series nang walang nakipag-sex. 'Di ba? Ganun yung nung araw, ano ba yung mapalabas ng araw? Kunwari, may mangyayari dun sa mag-asawa. Iko-close up dun sa bulaklak, tapos magbe-blur. Saka alam mo yung mga bata ngayon, bakit nga, 'di ba? Nakikita natin sa balita, meron 2 bata, ni-rape. Case nila is napanood kasi nila. So, ginawa nila sa kalaro nilang babae. Na 8 years old ba yun? Oo, diba? Diba? Na-objectify. Akala nila, laro lang. Ngayon, marami sa mga badyaw sa atin dito. Kasi yung bahay nila is walang mga kwarto talaga. Okay. So, yung mama at papa nila kapag nagsisiping, nakikita nila. Ngayon, kaya makikita mo, karamihan sa mga badyaw, naglalaro sila ng mga nag-hump daw sila. Laro nila yon, parang ganun. Kasi nakikita nila. Hindi ko alam. So, ganun ka yung kultura nila. Pag wala kang sense of identity kay Christ, hindi ka na mahihiya Kaya nga sa romance, yun yung pinaka-degraded na part Di ba, yung ibang nagkakasala, nahihiya pang ma-expose Pero may mga tao na lantaran na ang makapal na yung... Na-encourage pa nila? Na-encourage pa nga nila. Yung iba? Nagawin nyo? Oo. Perfect example yan, no? Meron wokeness. Meron ako literal and perfect example sa school, pero syempre, baka nakikinig, so wag na lang yun yung example. Pero ang point ko lang is, perfect example yun na napagsabihan na, pero garapal pa rin na ginagawa yung mali. Yun nga yung term.
masakit man sabihin, makapal talaga yung mukha. Matigas Kailangan na. kasi daw na makapal yung mukha mo para gawin yung bagay na yun. Kasi kung hindi mo gagawin bagay na Wala yun. ka ng hiya, wala ka ng, may tamang term din eh. Unashamed. Ano yan? Basta. Kinalyo na, pati mukha. Ano yun? Sabi ko nga. Sige. Pero yun lang, hanggang doon lang naman. Wala ka. Yun. Pero wag naman natin pandirihan yung mga ganun tao. Paano natin sila i-reach out? So, tignan natin sila with compassion. Oo. Ang sinasabi dito na to expose is the sin itself. Oo. So, hindi ka naman para man-discriminate ng sinner. Pero, ang mga tao kasing nagsisin, kailangan nilang malamang sin yun. Oo. Nang madiin. Oo. Kasi parang, minsan kapag hindi diretso mong sinabi, hahanap ng lulusutan. No? At may mga tao na kahit sabihin mo, may sagot. Meron silang sarili pa ring concept ng katotohanan para sa kanila. Yun ang nakakatakot. Yun yung pinag-usapan namin ni Che kanina. About sa yung subjective lang. Oo. Para sa'yo, ganyan. Para sa akin, ganito. Tsaka pag hindi ka nakokorek, hindi ka na iko-correct din ng ibang mga tao. Hayaan ka na lang. Nakakatakot na yun. Okay. Yun yung mga essence dapat sa bilang tao. Hindi ka naman perfecto. Nung bata ka, kaya na-correct ka ng magulang mo. Yes. Dahil marami ka pang dito tutunan. Yes. Diba? Yung maganda sinabi ni Kuya Joe, yung tanga, magiging wise. Once na in-accept niya na, wala nga akong alam. Tsaka yung the fear of the Lord, na patuloy ka na mumuhay dyan, papatayin ka ni Lord. Wala nang ganun eh. Hindi lang body mo. Wala nang ganun eh. Ngayon wala nang parang, gets mo? Parang wala nang fear of the Lord nga sa kultura natin. Pero yun yung una kasi. Kung sa Diyos pa lang walang takot, ba't siya matatakot sa tao? Kumbaga yun lang. So kung napanood nyo yung episode na ito, ngayon pa lang napanood, ito ang dinidiscuss natin dito is si God kasi may mga sinave na tao. No? Tapos yung mga behavior nila kasi mahirap tanggalin yan. Sistema kasi yan eh. Pag nakasanayan mo. At isa nga ditong isang ang problema kaya mahirap tanggalin kasi nga nakikita mo. Kaya nakikita nila sa iba. Kaya nga ang payo dito, wala dapat, ano yung pinaka-term dito na sinabi? Huwag kayong makisama. Doon sa ganyang tao. Kasi ang isipin na nila na para bang, Christian to, tapos hindi naman niya ako binabawal dito. Iisipin nila na para bang okay lang yun. Yun. May nagkakalisensya sila. Ako naman, hindi ko naman na dinidildil kapag sinabi ako ng once or twice. Kumbaga, hindi mas napapagod ako. Baka kasi na-exasperate sila. Bahala na. Sila kasi sinabihan ko na eh. Yun. So, yun lang. So, kumbaga, nire-remind dito ni Paul, Apostol Pablo, yung mga tao, na mahirap talaga yan. Yes. Mahirap talagang baguhin yung mga nakasanayan. Yes. Simulan nyo sa pag-alam na ang Diyos ang ating example. Yes. And pangalawa is, syempre yung mga nakapaligid sa'yo. Diba, ano ka. Tsaka si Lord, hindi lang siya example. Banal kasi Diyos. At kino-call out niya tayo, magpaka. Banal. Pero ano na nga, spoon feed na nga eh. Niligtas niya tayo. Bigyan niya tayo ng desire. Nag-set pa ng example. Nagbigay pa ng Bible. Nangyari kasi, may mga ibang churches kasi na de-dilute nila. Na baby. So, akala nila, yun yung standard. Kaya pag meron siya nakita na nagseryoso, akala nila, super spiritual naman na yan. Abot na kayo lagpas na kayo ng langit. Isipin nila, na mali yun. Yun pala talaga ang standard. Yun lang yung normal dapat yan. Na-degrade na kasi masyado. Yes. So yun lang. Yun ang reminder natin sa lahat. Na ito, hindi naman ito behavioral modification lang. Maging mabait lang tayong lahat. Kasi, on your own, hindi mo talaga kayang magpakabait din. Kaya maganda yung sinabi mo kanina. Banal na kayo. Sinabi na ni God yung status nyo. Mamuhay na tayo nun. Mamuhay. Ngayon, you must be born again. Yun talaga. So, kailangan talaga maano mo muna yung salvation. Mapunta tayo doon. So with that, sana maituro kayo na tayong lahat
na hanapin yung Diyos. And then, yung behavior, yung ugali, to follow yan. To follow. Kasi kung mag-rehab na lang tayo. Di ba? Kung therapy na lang. therapy na lang. Hindi ganun. Hindi nga ganun. Oo, kasi being yan eh. Nasa loob natin yan. Yes. Hindi lang siya pag-ayos ng ugali, kung hindi spiritualidad. Okay. Ayun lang. Yun lang, guys. God Bye. bless.